Ayan. You can see naman na may snow talaga siya. Ayan. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone. For today's video guys, i-share ko lang sa inyo yung nilabas ng Census Metropolitan Areas. Ito yung mga matataas po yung unemployment rate sa mga region. So, naglabas po noong April 4, 2025 sa mga matataas pa po na mga unemployment rate. Ito po yung mga regions na babanggitin ko sa inyo na kapag mataas ang employment rate sa mga area nyo, ay hindi po kayo makapag-apply ng inyong LMIA. Ang LMIA ay kailangan po yan para po kayo ay makapag-apply ng work permit. Ang LMIA, ang employer po yan mag-apply at ang employer din po ang magbabayad ng LMIA. Ano ba yung LMIA? Labor Market Impact Assessment. Yan po ay kailangan para makapag-apply kayo ng work permit. Pero kung kayo po nasa region mataas ang unemployment rate, ay hindi po kayo makakapag-apply ng LMIA, yung employer nyo, mula April 4 to July 10, 2025. So, naka-ano po yan ng 3 months. Ito yung 24 areas or regions na nilabas ng Census Metropolitan Areas na hindi po makakapag-apply ng LMIA ang mga employer para sa kanilang mga i-hire na mga worker. Okay, bali 24 to. Ang first ay St. John, Newfoundland and Labrador, nasa 7.6%. St. John, New Brunswick, 7.7%. Fredericton, New Brunswick, nasa 6.9%. Drummondville, Quebec, nasa 8%. Montreal, Quebec, nasa 6.7%. Kingston, Ontario, nasa 7.2%. Peterborough, Ontario, nasa 9.9%. Ang taas nito. Sila yung pinakamataas. Next, Oshawa, Ontario, 8.0%. Toronto, 8.6%. Hamilton, Ontario, nasa 7.3%. St. Catharines, Niagara, Ontario, 7.7%. Kitchener-Cambridge, Waterloo, Ontario, nasa 8.5%. Brantford, Ontario, nasa 7.2%. Windsor, Ontario, nasa 9.3%. Barrie, Ontario, nasa 7.5%. Calgary, Alberta, nasa 7.8%. Edmonton, Alberta, nasa 7.3%. Red Deer, Alberta, nasa 8.4%. Next, Kelowna, British Columbia, nasa 6.7%. Kamloops, BC, 7.1%. Abbotsford, Mission, British Columbia, nasa 6.2%. Vancouver, British Columbia, 6.6%. Nanaimo, British Columbia, nasa 6%. Gulf, Ontario, 6.2%. Yan po yung mga 24 regions na hindi po pwedeng makapag-apply ng mga employer o ang employer hindi po pwedeng makapag-hire ng mga worker kasi nga po ay hindi po sila makapag-apply ng LMIA dahil matataas po yung unemployment rate. Dapat po below 6 ay pwede pong makapag-apply ng LMIA ang inyong mga employer. Kung kayo po ay nanganganib, lalo na kung kayo po ay mag-apply ng panibagong work permit, lumipat po kayo sa ibang regions na mababa po yung unemployment para ho makapag-apply o makahanap kayo ng employer na makapag-provide sa inyo ng LMIA at makapag-apply kayo ng work permit. LMIA, ulitin ko, ay employer po ang mag-aasikaso niyan at siya rin po ang magbabayad niyan. Kayo lang po sa work permit. And then, sa first quarter ng 2025, yung London sa Ontario ay nasa 5.5% na lang ngayon. So, nung first quarter ay nasa 6.2% din. Kaya po ay hindi rin po nakapag-apply ang mga employer ng mga LMIA dito kasi mataas po yung unemployment rate. Pero, yung mga nasa healthcare po, like me, as a caregiver, ay hindi naman po kami apektado pag-stop ng hindi makapag-apply yung employer ng LMIA. Kami po ay hindi po kasama dito. Exempted po kami, mga healthcare. Saka, yung Rihaina, Saskatchewan, ay ngayon ay nasa 5.9% na lang. Dati din, hindi rin po sila nakakapag-apply ng mga LMIA, yung mga employer dyan, nung first quarter kasi mataas din po yung kanilang unemployment rate. Parang dito din sa
London nung first quarter ay hindi po nakapag-apply. LMIA ang employer para makapag-apply ng work permit. Ulitin ko, yung mga caregiver po ay hindi po ito kasama. Makapag-apply pa rin po ng LMIA yung mga employer nyo kahit po mataas po ang unemployment rates nyo sa mga area. So, huwag kayong mag-alala, mga kapok caregiver, kasi po makakapag-apply ng LMIA ang inyong mga employer at makapag-apply kayo ng inyong work permit at makapag-extend kayo. So, hindi rin talaga tayo makakapag-extend ng ating mga work permit kung walang LMIA. So, importante talaga yung LMIA, mga naka-close work permit. Yun lang guys, kasi marami talaga nagbago last year dahil sa daming unemployment, dumami yung immigrant, lalo na yung mga international students, sila po talaga yung napakarami dito. Dumating sa Canada, kaya ang dami pong unemployment. So, nadamay na po lahat. Dumami yung mga walang trabaho, hindi makakuha ng trabaho. Ganun talaga guys, napakahigpit. O, tingnan nyo ngayon, yung London, bumaba na. At 5.5% na lang, dati ay 6.2%. So, marami din ho, hindi nakapag-apply ng LMIA first quarter kasi nga mataas po yung unemployment rate ngayon. Thanks God, at bumaba na din po. At marami na rin po makapag-apply ng LMIA yung mga employer dito sa London, Ontario. So, guys, baka pabayarin sa inyo yung LMIA ha. Hindi po yan pinapabayaran sa mga worker. Ang employer po ang nagbabayad niyan sa ESDC para sila ay makapag-apply ng LMIA. 1,000 po ang bayad dyan. Sila po ang nagbabayad niyan, hindi po ang mga worker. Huwag po kayong papaloko kasi ang LMIA wala pong bayad dyan. Employer po ang merong responsibility dyan sa LMIA. Kayo po lang ay inyong work permit. Kayo gagastos ng work permit nyo. Kung kailangan nyo mag-DIY, do it yourself. Para hindi na kayo magbayad ng consultant. Kung hindi nyo naman po kaya at hindi kayo confident na mag-DIY ng inyong work permit, kayo mag-hire na lang po kayo ng inyong consultant. Yun nga lang, talagang medyo pricey talaga guys. So, kailangan yun, at least maka-apply kayo ng work permit nyo at magkaroon na kayo ng work dito at maging legal kayo. Huwag kayong susubok na magtrabaho kayo na wala kayong work permit kasi marami na hong nag-check ngayon ng mga pulis at baka ma-deport pa kayo. Pabahan pa kayo at mapauwi-uwi sa Pilipinas. So, mas maganda makapag-apply kayo ng work permit at doon po kayo sa tama, sa legal. Huwag kayong magka-cash job, okay? Mamaya may magsumbong sa inyo, doon pa kayo mapahamak. So, ang tingin nyo lang na makakuha yung employer nyo ng LMIA, makapag-apply kayo ng work permit para magkaroon kayo ng trabaho na legal. Magbayad kayo ng tax, huwag kayo mag-accept ng cash. Kailangan i-declare nyo yung sahod nyo para makapagbayad kayo ng tax. At the same time naman, kapag nagbayad kayo ng tax, nag-file kayo ng tax income nyo yearly, ay may babalik naman po yan more than pa sa na-final nyo ng tax income. Sa legal kayo, huwag kayong under the table. Apply kayo ng work permit para maging legal po yung status nyo. Okay, sumunod tayo sa batas ng Canada para hindi kayo mapahamak. Okay, pag napahamak kayo, ma-deport kayo, hindi kayo makakabalik ng Canada ng 5 taon, mababan kayo. At magkaka-record pa kayo dito sa Canada. So, yun lang guys. So, share ko lang sa inyo yung nilabas ng Census Metropolitan Areas, yung mga 24 areas or region na matataas pa yung unemployment rate. Kaya hindi po ang employer makapag-apply ng LMIA at kayo ay hindi po kayo makapag-apply ng inyong work permit. So, yun lang guys. So, guys, if you find my video helpful, please paka-subscribe naman po and to like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po sa mga bago ko video. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all.